Mineral water. Alam nyo ba na nagbabago ang value ng mineral water depende kung saan siya binibenta? Halimbawa, pag itong mineral water to, same brand, same amount, pag binili nyo halimbawa sa mga grocery store o sa mga wholesaler, nagkakahalaga lang siya na let's say 20 pesos halimbawa ang isang bottle niya. Now, pag binili mo naman siya sa mga sari-sari store, nagiging 25 pesos naman siya. Pero pag binili mo naman siya sa mga bus o sa terminal ng jeep o terminal ng tricycle, nagiging 30 pesos naman siya. Or pag binili mo naman siya sa mga restaurants, nagbabago na naman siya, naging 50 pesos na naman. At kung binibilin mo naman siya sa airport o let's say sa aeroplano, lalo siya nagmamahal. So, nagbabago yung value niya, depende kung saan siya binibenta. Gaya ng mineral water, pwede rin natin ihalin tulad yung sarili at sa mineral water o pwede rin natin itaas ang value natin gaya ng mineral water. Kung paano, let me share you a short story. Summer nung 1997, nung ako yung makatapos ng high school. And then one day, tinanong ko yung tatay ko kung pwede na ba ako mag-enroll sa kolehiyo. Pero unfortunately, sabi niya sa akin na medyo short pa sa budget, so next year na lang. So, yun nga, wala akong magawa. Lumabas na lang ako sa bahay namin. And then, fortunately, nakita ko yung pinsan ko tsaka yung barkada ko, nakabisi sila. So, dali-dali kong tinanong ko na saan sila pupunta. Ang sabi nila pupunta raw sila sa Manpower Youth Development or yung parang trade school dun sa bayan namin. At sabi ko, anong kukunin nyo? Sabi niya, kukuha raw sila ng auto diesel. Naisip ko, auto diesel. Trade school. Sabi ko, try ko nga. Sabi ko, sama ako. So, to cut the story short, nag-enroll ako sa auto diesel. Mechanic. 3 kami, magkaklase kami sa school na yun. At ang binayaran ko lang is 50 pesos lang. Imagine 50 pesos for the entire course. That was way back 1997. So yun, meron kaming 3 months na theory and 3 months na actual. After nun, siyempre, during those times, mahirap maghanap ng trabaho. So, pa-extra muna ako. Mayroon akong na-extrahan na nagpipintura ng crane chassis. So, nagpipintura lang kami doon, casual. Yung unang sahod na nakuha ko doon ay pinangkuha ko ng student permit. So, at the age of 17, meron akong student license. And then, after nun is, after a month ng student permit, apply ako ng non-professional license. Doon din sa bayan na yun. So, may lisensya na ako at the age of 17. Nagtanong pa yung barkada ko sa akin, nagkuha ka na lisensya, hindi ka naman mag-drive. Sabi ko, ano yan, parang investment mo lang din yan, sabi ko sa kanya. Then, later nun, after a month, fortunately, nakakuha ako ng trabaho naman sa isang office supply. So, ang trabaho ko ron is liaison officer. Ako yung part-time janitor na rin. Nagde-deliver, mga ganyan. And then, after 3 months or 2 months yata yun, na-promote ako as driver. Kasi malis yung driver namin, ako na yung pinalit. So, at the age of 17, professional driver na ako. Kasi wala pang nag-apply rin ako noon ng mechanic, wala akong makuha. So, after nun, lumipas ang panahon, lumipas ng ilang buwan, tinanong ko ulit yung tatay ko. A year na, nung sinabi ko sa kanya, pwede na ba akong mag-aral ulit? Sabi ko, Dad, pwede na ba akong mag-enroll sa college? Sabi niya, sige, pwede na anak. So, I stopped dun sa pagtatrabaho sa office supply, as a driver. And then, nagtuloy ako dun sa JRU na ngayon, dati yung JRC, kumuha ako ng ComSci. So, nag-aral ako for first sem. And then, after first sem, na-miss ko na naman ng kumita ng pera dahil kumita na akong pera. Ang ginawa ko is nag-drop ako, second sem. At bumalik ako sa pag-aaral at pagtatrabaho ulit. And after noon, hanggang sa yun, naging driver na ako kung saan na. Then na yung naging profession ko. At later on, after 2 years of driving, sabi ko, hindi po pwede itong ganito. Ipapakain ko sa family kong pagiging driver. Kasi maliit lang talaga, minimum wage pa that time.
It was, I think, 200 pesos pa minimum nun per day. So, sabi ko, maliit. So, at the age of 20, tanong ko ulit sa father ko kung pwede na ako mag-aral. Pero this time, yung course na gusto ko na, which is yung Commercial Graphic Arts. Kasi meron dun sa Pasig na 2-year course lang siya, pero college siya yun na degree. Commercial Graphic Arts. So, since mahilig naman ako mag-drawing, so kinuha ko yung, naman yung father ko, so nag-enroll ako. So, fortunately, at the same year din, na-meet ko yung wife ko ngayon, and then, same year, nagpakasal kami. First year college ako. But I promised to my parents na tatapusin yung pag-aaral ko. So, matapos ko yung pag-aaral ko hanggang sa pinanganak yung panganay ko. And then, after noon is yung, yung nagtatrabaho na ako. At short pa din, nakatira na ako sa parents ko. Kinakapos pa rin ako at the fact na dalawa na yung trabaho ko. Ang trabaho ko before ay after nung makatapos ako ng schooling is nagdadrive ako ng school bus sa umaga and then sa gabi. Nagdadrive naman ako sa delivery ng fishball products sa palengke. So, mahango kami actually ng products from the factory para ibebenta sa palengke. So, for 4 years, yun yung trabaho ko. And sa 4 years na yun, wala akong nabilin, wala akong naipundar, kundi DVD player lang. Yun na, wala na. Sakto lang talaga. Imagine, dalawa na yung trabaho ko. I was earning, let's say, 11,000 na. Sa 11,000 pesos na o 12,000 pesos yata yun. Sa loob ng, which is yung minimum na is 8,000 a month. So, meron akong 4,000 extra. Then again, short pa din. So, 4 years akong ganun. And then, I said to myself, hindi to po pwedeng ganito kasi lumalaki na lumalaki yung anak ko. Kailangan ko mag-level up o maghanap ng ibang option. Kasi wala, kakain lang kami, magbabayad ng bills, wala na. So, during that time, nagbakasyon yung tatay ko kasi OFW nga siya. Nagbakasyon siya sa Pilipinas at nung nag-report siya ron sa agency nila, sabi niya, sabi ko sa kanya, baka pwedeng sumama, baka may opening. So yun, sumama ko sa kanya at may nakita pa akong hiring sila ng mekaniko, knowing na yun yung tinapos ko sa trade school. At the same time, habang nag-drive din ako dun sa mga school bus na pagkatrabuhan ko, dual din ako doon, mechanic tsaka driver. So, yun nga, kinuha ko yung oportunidad at napili ako. 2005, nung makalipad ako ng papuntang Saudi. At ang sahod ko lang noon is around $250, which is 13,000 lang sa peso. Imagine, $250 na. So, tiniis ko lang for 2 years. Sabi ko, yung learning na makukuha ko, yung experience na makukuha ko sa Saudi is as an advantage as well para na ako nag-aaral na binabayaran. So, yun lang. Tiniis ko yung 2 years ko doon. And after noon, sabi ko, hindi na ako babalik. And as soon as matapos yung contract ko, umuwi ako ng Pilipinas. And then, meron nag-offer naman sa akin ng Dubai naman as a marine mechanic. So, ang offer nila is that time is $500. So, imagine po, from $250 to $500, di ang laki, di ba? Doble. So, kinuha ko yung trabaho for 10 months kasi may nag-offer na naman sa akin ng may nag-offer sa akin na local doon, napipiratahin ako. Unfortunately, nung kinagat yung offer niya, hindi ko tinapos yung kontrata, hindi naman ako nakabalik ng Dubai. Hanggang sa na-stuck ako sa Pilipinas ng year or year and a half. And then, nawalan na ako ng pag-asa that time kasi nga, hindi na ako makabanda ako sa Dubai ng 2 years, then ayoko nang bumalik sa Saudi. So, nangyari naman, tumawag naman yung girlfriend ng pamangking ko. Sabi niya, "Kuya, gusto mong magtrabaho sa Africa?" Sabi ko, "Oo." "Anong trabaho?" "Mekaniko." Sabi niya. So, magkano yung offer? Sabi niya, 800. So, imagine, from 200, naging 500, ngayon 800 na. So, pwede na to, sabi ko. So, time din yun para mabayaran ko yung bahay ko na inulugan that time. So, yun, within the same year, 2009, nakapunta ako ng Africa. Medyo, yung lugar kasi ako lang yung Pilipino, then mga Malaysiano yung kasama ko. And later on, nalaman ko na yung ibang company rin sa area namin is may mga Pilipino rin na technician na sumasahod pala ng 1,500 nila basic. So parang since yung employer ko is Malaysian Chinese, medyo barat sila sa pasahod. So sabi ko, tatapusin ko lang yung contract namin which is
18 months, 1.5 year. Tatapusin ko lang yun and then nilipat na ulit ako ng kumpanya. So yun, nanalangin ako sa Panginoon bago matapos yung contract ko at hindi daw ako binigo ng Panginoon. Sabi ko sa Panginoon na bigyan lang ako kahit 1 year na rotation lang kasi ang rotation ko sa Malaysia is 1.5 year bago ako makauwi. Sabi ko, Lord, baka pwedeng kahit 1 year lang at 1,000 lang yung basic, okay na ako. And then, lo and behold, nakuha ko yung meet akong nagpasa ako ng resume at binigyan na lang ako nilang offer na 5 months rotation plus 1,000 I think $1,500 na basic and then plus 700 euro na allowance ko doon. So mostly nasa nasa $2,200 US dollars. So ang laki na yan, sa almost 90,000 na siya per month. So yun, hanggang sa lumaki yung offer ko doon, palipat-lipat ako ng kumpanya. Hanggang sa huling kumpanya ko rin, sumabot ako ng 150 o 140K a month sa Africa. And then, so yun, nagtrabaho ko doon. And then, sabi ko, 2017, 37 ako that time, sabi ko, kailangan ko nang pumunta ng Australia o mag-apply sa Australia. Kasi sayang yung oportunidad habang bata ako. So even though meron pa akong offer na din nga sa dati kong company, nag-quit, binitawan ko na. Kahit ganun kalaki yung offer nila, binitawan ko na. Imagine, tax-free yun, 140K tax-free, wala nang less yun. Kasi wala naman tax sa Africa. So yun, ganun kalaki yung inabot ng kinita ko that time. So kung makikita nyo, depende yun dun sa storya is depende sa lugar, nagbabago yung value mo. Kasi kung tayo, mekaniko lang tayo sa Pilipinas, magiging, let's say, tumaas man doon, pero hindi na, tumaas man yung income mo, pero hindi na ganun kataas, or very rare ka makakuha ng oportunidad. So, imagine from 50 pesos na puhunan ko nung graduate ako ng high school, na nag-take ako ng trade school for 50 pesos na binayaran ko lang na ID. Yung outcome, o let's say, yung naging balik sa akin is almost million a year. Let's say, kung ano yun siya is, kung 130,000, more or less 1.7 million yata, or yung total niya in a year. So, malaki yung never kong in-expect na makakuha ko ng ganung offer sa buhay ko as a mechanic. Pero, imagine niyo bakit, kung meron na akong ganung offer sa Africa, bakit pa ako lumipat dito sa Australia para magtrabaho ng mekaniko? Sa part na yan, ikukwento ko sa inyo sa ibang susunod ng mga vlog ko about doon. So, in-example ko lang sa inyo kung yung value ng mineral water na pwede rin natin i-value sa sarili natin. O pwede natin gayahin para sa sarili natin. Kasi sa akin, ang daming mga graduates sa atin. Hindi naman sa against ako sa mga 4-year course o sa mga wala akong sa kanila. Ang inaano ko lang is yung mga tao na walang chance makatake ng college o makapag-aral sa kolehiyo, yung mga hindi kinapos sa budget, na may mga ways pa para, or may mga chances pa, may mga ways pa para umunlad sa buhay. Kailangan mo lang pag-aralan, dapat na tignan ng ibang option. Kasi kung titignan nyo, ang daming, last 2023, tignan ko nasa halos 1.7 million yung graduate sa college. And yet, yung nag-aantay na trabaho, mangilan-ngilan lang. So nakita mo yung law of supply and demand. So pag marami yung demand at kukunti ang supply, naturalmente, mababa ang value nun. So, natapos ka ng, let's say, IT. Pag natapos mo, punta ka sa call center. Nothing against with call center, kasi galing din ako sa call center, din ako before. Pero kitignan nyo, yung income mo doon is konti lang. Umangat man, hindi na aangat. Madalang kang umangat man, ang dami yung nagsisiksikan sa position na yun. Unlike pagka graduate ka naman or nagtatrabaho ka skilled. Ngayon, if you are starting as a mechanic sa Saudi na lang, pwede ka na mag-earn ng 30 to 40K. First contract mo. At pwede pang lumago yun, depende. Kung maglilipat ka sa ibang bansa, let's say sa Europe or sa Africa or sa Australia o sa New Zealand o sa Canada.
So yun guys, kagaya ng mineral water, na pwede rin natin iangat yung antas ng ating kabuhayan or itaasan yung value natin. Depende kung asan tayo, saan natin i-invest or ilaan yung ating skills. Sa ngayon guys, kung titignan nyo, in demand ang skills sa buong mundo, sa labas ng Pilipinas. Kung sa Pilipinas ay minimum wage lang ang mga skills, sa ibang bansa, mas mataas pa sila kaysa sa mga accountant, kaysa sa mga natrabaho sa bangko or sa mga basta sa mga ibang trade, mataas ang ng trade ng tradie, ika nga. So, sabihin niyo sa akin na, let's say, sabihin niyo sa akin na okay naman kami dito kasama yung family natin. Well, I'm with you. Ganyan din yung mindset ko dati na gusto ko lang sa Pilipinas, ayokong gayahin yung tatay ko na almost half ng buhay niya nagtrabaho siya malayo sa amin bilang isang OFW. Yan din yung naisip ko dati. But then again, lahat naman tayo nangangarap ng magandang buhay para sa pamilya natin. At ito yung nakikita kong isa sa mga paraan na mas mabilis na mararanasan natin ng ginhawa. Maranasan mo mag-travel, maranasan mo yung mga bagay na hindi mo na tatanggap o hindi mo na paparanas sa mga anak mo, na hindi mo ma-imagine na ipaparanas sa mga anak mo. So, yun, kung ikaw yung nangangarap one day na maging isang OFW, well, aim high. Maraming oportunidad, hindi lang sa Pilipinas. Kagaya ng mineral water, pwede mo iangat yung antas ng level mo. Gamitin mo lang yung thoughts na yun. Kasi kung talagang sa Pilipinas tayo, makikita mo naman ang daming competition. But sa outside the country, sa ibang bansa, mas in demand ang skill or mga trading. So if you have any questions, feel free lang sa comment and I will answer it next time. Or if you want to know more about life being an OFW or being a mechanic, stay tuned lang sa channel, and in the future, share ko sa inyo kung anong life meron sa Australia, kung masarap ba o pangit, then it's for you to judge. But for me, right now, I'm okay working here, and dream come true, ika nga, or living the dream, ika nga ang tawag nila. So yun lang, until next time, share ko sa inyo yung life ko bilang isang OFW dito sa Western Australia.